Hello po mga kapatid. Magla-live tayo no dito sa ang title sa ito ang basahan is 200 page 219 ang mga sipi na 219. Dito ang basa sa ikalawang bahagi. Mga salita tungkol sa pahayag sa mga hiwaga ng pagkatawang tao. So, unsa di ang mga salita ng mga hiwaga no? Sa pagkatawang tao niya ang matigad mga kapatid. Unsa di ang mga hiwaga? Ito ang mga salita tungkol sa pagpahayag sa mga hiwaga ng katawang. Naugnay na ang mga salita ng Diyos, tinatawag na Kristo ang Diyos na katawang tao. At si Kristo ay ang katawang tao, isinusuot ng Espiritu ng Diyos. So, si Kristo ay natawag ng Diyos na nagkatawang tao. So, sa una, pag nagkatawang tao is at tinatawag ay Kristo, no? Kristo ang tinatawag sa unang pagkatawang tao ni sa Diyos. So, ang Kristo ay katawang tao ay sinuot ang Espiritu ng Diyos. Hindi katulad ng sinumang tao sa laman ng katawang tao. Ito ang kaibahang, ito ay dahil hindi laman na ang dugo ni Kristo. At siya ay nagpagkatawang tao ng Espiritu. Siya ay kapwa normal na pagkatao at ganap na pagka-Diyos. Ang normal na pagkatao niya ay nagpapanatili sa lahat ng normal na gawain niya sa katawang tao habang isinakatuparan ang kanyang pagka-Diyos niya gawin ng Diyos mismo. Pagkataonan o pagka-Diyos man niya ito, kapwa nagpapasakop ang mga ito sa kalooban ng Ama sa langit. Ang Espiritu ang diwa ni Kristo. Ibig sabihin ay ang pagka-Diyos niya. Sa makatuwid, ang diwa niya ay ang pagka-Diyos mismo, hindi ang pagkatawang tao. Kung nagpakatawang tao man si ang Diyos sa una, suluban po sa Espiritu nga balaan. Ang pagkatawang tao niya is nagiging Kristo, ang tinatawag niya noon Kristo. Pero kanang si Kristo gisuluban sa Espiritu nga balaan. Moona na siya, nahimo na siya, usa na siya nga Diyos, no? Niwan siya sa Diyos, no? Suluban siya pag katawang tao, bilang pagkatawang tao. So, naan niya ang balaang Espiritu. So, sa iyang pagkatawang tao. Gawin niya mismo ang pagkatawang tao ni Diyos man ito kapwa nagpapasakop nga mga ito sa kalooban ng Ama sa langit. Ang Espiritu ang diwa. Kristo ibig sabihin ang pagka-Diyos sa makatuwid ng diwa niya ay ang Diyos mismo. Hindi gagambalain ng mga diwa at sarili niyang gawain. Hindi siya posibleng makagawa ng anumang bagay na sisira sa sarili niyang gawain. Hindi siya rin bibigkas ng anumang salita na sumasalungat sa sarili niyang kalooban. Sa makatuwid, ganap ang hindi agawang kailan ang Diyos na katawang tao ng kahit anumang gawain gumagambala sa sarili niya ay pamamahala. Ito ang dapat maunawaan ng lahat ng mga tao at diwa ng gawain ng banal na Espiritu ay upang maligtas ang tao para sa kapakanan sa sariling pamamahala ng Diyos. So, kailangan yun napakatawang tao si Almighty God or ang Diyos para kita mutuo ba, no? Mutuo ta, no? Kay ang mga tao sa una is to see is to believe ng word sila. Wala Diyos kay kuan, wala nagpakita. So, napakatawang tao si ang Diyos nato tungod kay aron pinaagi sa buhat, makita nila nga na ay Diyos yun, diba? Makita nila nga na Diyos kay sa tibok tao sa anong barangaya niya, sa anong barangaya na ay lihok nga maabilidad, di ba? Matingala jud ka, no? Maabilidad kay siya, no? Unsa na siya nga
ang mga tao dili man kahimo anang butanga sama sa pag ayos ang mga buta, no? Atong giayon ni ang buta, kahimo rin tao ana, so dili gina pinaagin sa tao kunili pinaagi sa balaang espiritu ng lamdag ngadto sa dagkatawang tao. So mao to si Kristo, no? Nagkatawang tao siya, ang pangalan niya ay Kristo sa lupa, pero sa langit naging diwa siya ng Diyos. Okay, so ang pagkatawang tao di ay ni Almighty God nakagawa sa mga tao nga usa ka Kristo, kay aron ang mga tao mutuo nga naay Dios, no? Naay Dios, kay ang mga tao sa una is to see is to believe ang ilahang kuan, no? Wala may Ginoo aning kalibutan na to nga naman makaingon man ta na kay wa man tay nakita nga mga miracle sa ato ang kinabuhi nga parehaan ng ayo niya mga buta ang mga bungol iyang gikuan ang dungga ang nakadungog. So naay mga miracle, so matingala jud ka sa imong palibot nga pinintawha na unsa bahak kaha ni siya. So magkuan na din ka, magsiyasat na din ka nga unsa niya siya nga pagkatao, di ba? Tingala na din ka. So kailangan gid ay manguanta, mangimbestiga ba nga ano kuan ana, di ba? Ana gid ka, no? So ito ang dapat manawaan ng lahat ng mga tao at diwa ng gawain ng banal na espiritu ay upang iligtas ang tao at para kapakanan sa sariling pamamahala ng Diyos. Katulad dito, ang gawain ni Kristo ay upang iligtas tayo sa mga kasalanan, no? Din ang tao at alang-alang ito sa kalooban ng Diyos, yamang nagkatawang tao ang Diyos, alagpatanto niya ang diwa niya sa loob ng kanyang katawang tao, na sapat ang katawang tao niya upang isagawa ang kanyang gawain. Sa makatuwid, ang lahat ng gawain ng Espiritu ng Diyos ay pinalitan ng gawain ni Kristo, habang nasa panahon ng pagkakatawang tao at ang nasa kabuturan ng lahat ng gawain sa buong panahon ng pagkakatawang tao ay ang gawain ni Kristo. Hindi ito maaring halo sa gawain mula sa anumang ibang kapanahonan. At yamang naging katawang tao ang Diyos ay gumagawa siya ng pagkakainlan ng kanyang katawang tao, yamang dumarating siya sa katawang tao, tinapos niya sa gayon ang sa katawang tao ang gawain dapat niyang gawin. Yes. So kay espiritu man siya sa unang panahon, so ang mga tao is wala nakaramdam nga naay Diyos. So wala sa nakaramdam nga naay Diyos. So ang gibuhat ni Almighty God, napakatawang tao siya, nagiging Kristo. Kung nagpakatawang tao siya, aron siya may bawaan nga na ay Diyos. Kay ang mga tao lagi to see is to believe, no? So nagpakatawang tao siya, pag human ang pagkatawang tao niya, iyang gipakita ang iyahang mga power nga mabuhat sa tao, kasagara sa tao, kay wala may nagpakita ang mga inana. So pero karon gabaliktad po, no? So mapadayon lang gyapon ta, kay karon wala pa man ta kasabot sa araw tong masabtan atong may padayon atong pagbasa. Espiritu ng Diyos man ito o si Kristo man ito, kapwa sila ang Diyos mismo at ginagawa niya ang gawain ng dapat niyang gawin at ginagampanan ng misteryong dapat niyang gampanan. So si Kristo o Diyos usa lang, pero ang Diyos nagiging Kristo, kay kapag diri na sa lupa, nahimo na siyang Kristo, kay nagkatawang tao. So nagkatawang tao man siya, so nagiging Kristo. So si Kristo ay isa ka tao din isa sa unang panahon. Okay, ano padayon ta, ha? Ang pagkakatawang tao ay ang nagpakita ng Diyos sa katawang tao. Gumaganap ang Diyos sa gitna ng nilagkang sangkatauhan sa larawan ng katawang tao. Kaya para magkatawang tao ang Diyos, kailan muna siyang magkaroon ng katawang tao. Katawang tao na may normal na pagkatao, ito ang pinakamangunahing kinakailangan. Sa katunayan, implikasyon sa pagkatawang tao ng Diyos ay ang Diyos ay buhay at gumagawa sa katawang tao na ang Diyos. Amen. Ang katawang tao ay nangangahulugan na ang Espiritu ng Diyos ay naging isang tao. Ibig sabihin, ang Diyos ay naging tao
ang gawain ginagawa ng tao ay ang gawain ng espiritu. Nagiging totoo sa katawang tao, pinahayag ng tao, walang sinuman maliban sa laman ng Diyos ang makakapatupad misteryo ng pagkakatawang tao. Laman ng Diyos, ibig sabihin, tanging ang katawang tao, laman ng Diyos. Ang normal na pagkatao ito at wala ng iba ang maaring magpahayag ng banal na gawin. Kung noong una siya ay pumarito, hindi nagtaglay ng Diyos ng normal na pagkatao bago siya nag-edad 29, kung noong siya ay isinilang ay agad siyang nakagawa ng mga himala. Kung noong siya ay nakatutong magsalita, agad siyang nagpagsalita ng wika ng langit. Kung noong una siya ay tumumpak sa lupa ay nakaya niyang hulihin ang lahat ng magkamundong bagay, may watigan ang mga naisip at layunin ng bawat tao. Yes, amen po. Hindi maaaring natawag na ang tao iyon na isang normal na tao at hindi maaaring natawag ang katawang iyon ng katawan ng tao. Kung mangyari ito, kay Kristo mawalan ang kulugan at diwa ang pagkatawang tao ng Diyos. Ang pagtaglay niya ng normal na pagkatawang tao ay nagpatunay na siya ang Diyos na nagkatawang tao sa laman. Nagpapatunay na siya ang Diyos na nagkatawang tao sa laman at katotohanan na sumailalim siya sa normal na proseso ng paglaki ng tao ay lalo pang napapamalas na siya ay isang normal na tao. Bukod pa riyan, ang kanyang gawain ay sapat ng tunay na patunay siya na ang salita ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos na naging tao. Ang Diyos ay naging tao dahil sa pangangailangan ng kanyang gawain. Sa madaling salita, ang yugtong ito ng gawain ay kailangan isagawa sa katawang tao. Kailangan itong isagawa sa normal na pagkatao. Ito ang unang kailangan para sa ang salita ay naging tao, para sa mga salita ay nagpapakita sa katawang tao. At ito ang tunay na kwento sa likod ng dalawang pagkakatawang tao ng Diyos. So mga kapatid, no? Nagawa si Kristo ng mga himala aron ang mga tao motuo nga naay Diyos or mag-usisa nga unsa siya nga tao, no? Normal ba na siya nga tao? Ana bitaw. So normal na siya pero naa si naglamdag sa iya si Almighty God o ang Diyos naglamdag sa iya nga kana ang imong buhaton kay aron mapahusay ang kanyang pagkakatawang tao upang ang mga tao ay ma-aware sa mga nabitay mga anti-Kristo nga kuan. So nila ay mo believe no ana, so nagkuan gyud sila nga ang ang Ginoo mihimo siya og mga kuan gyud ba way nga ang tao bitaw sa una kay wala man ito matuo nga na ay Diyos, diba? Na ay Diyos sa nabuhi nagkuan nato nga nag-umol nato nga kita mahimong tao aron makuan na bitaw. So ara mo tuo ang mga tao nagkuan si Almighty God, nagpakanaog siya nga magpakatawang tao siya aron ang tao mukuan sa iya mo tuo sa iya kay ang mga tao sa dili man madadalig tuo nga na ay Diyos good, miingon man silang walay Diyos kay kuan wala may kanang kung naamang gani Diyos magpakita siya ana di ba anaon sa unang panahon lahi ang unang panahon, no? Na ay mga kuan, no? So mo ni siya nga nagkuan si kuan nagpakita siya sa lupa muna himo siyang tao tungod nagpanormal siya aron ang mga tao ay magiging may kahulugan ang buhay na mayroon ding Kristo na nagawa sa kanila, di ba? At nagpapatunay na may kuan di ay may tinuod jud ay nga naay kuan, no? Diyos nagbuhi nato, no? Or nagumol nato kay kung wala di ay ang Diyos dili pud ta mahimong tao kinsa may naghimo nato, no? So kinsa may nagkuan nato mo tong ang mga tao nagkuan, no? Nag-asking dunya unsa di ay ta kinsa di ay ta o kinsa na siya tong nag-usisa ang mga tao kay nakahimo mag mga milagro
ang si Kristo nahimo siya mga miracle tungod sa paghimo na ilhan siya nga siya si Almighty God, no? Siya si Almighty God kay wala may makabuhat anang kanang buta, makabuhat ba ka anang pagpakita dili ka kay mo ana, isa ra ka katawo. So ang imong role sa kalibutan is pagkuan lang, kitaan tagaan tag mga freedom, pero nanglan natay mga kagawasan sa unsa tong buhaton gitagaan ta tanan sa unsa buhaton sa imong kinabuhi nga ikaw ray nagmugna sa imong kinabuhi ug ikaw ra po'y nagmugna nga makasalanan ka kay tagaan tag freedom ni Almighty God. Sige, ikaw maghari tawo o bay o lalaki, ikaw maghari sa kalibutan, imuha ning selbi kanang imuha ning kuanon ang kalibutan, ikaw may magkupot ani unsaon nimo pag mugna sa imong kinabuhi nga maayo ka ba o nasa dautan ba ang imong padulngan nga imong binuhatan. So kailangan di mga kapatid nga sa imuhang mga lihok magmaigmat ka, kay kung dili bitaw ka magmaigmat sa imong mga lihok aduna kay kasipyatan nga mahulog sa lungga ni Satanas. Kasi Satanas karon kung ikaw bitaw nagakaduol ka ni Almighty God, si Satanas po nagaduol po na nimo. Unang magbasa gyud ta, kumain araw-araw para may sandata tayo sa kanyang masalita, para may sandata tayo paglaban. So kailangan natin mga kapatid na mag-ano tayo, magsiyasat palagi, no, sa kanyang mga salita, dahil ang mga salita ay ang ating mga espada, no, espada, no, muna siya itong taming or kanang bitong sa ngalan ng shade pang taming nato, no. So kailangan din mga kapatid sa ating paggawa ng mga salita ni Almighty God, kailangan ng manalangin muna bago tayo magbasa sa kanyang mga kuan salita, no. So daghan jud kayo og katuna nato kung kita magbasa sa iyang mga salita, kay ang salita nagpahinumdum perminti kanato sa ato ang kasing-kasing hunahuna ug unsa man pagbuhat nga dili maayo nga ma-aware ka. Kay kung ikaw di ka magbasa sa iyang mga salita, mapadulong ka sa unsa man ka layo. Kay ngano wala ka gabasa, so wala ka nakabalo nga dili maayo ang imuhang nabuhat. So kailangan jud mo aware gyud ta, so magbasa gyud ta kay dili man ni maayo. So kung ikaw po'y nakabalo lang i-share gyud nimo para anon karon nag-live, nag-video ta, no, kailangan jud ay nga magbasa sa kanyang mga salita, kay naatay daghan nga ma-aware, no, ma-aware og daghan kung sala pod kuno sa tao, kung nakahibalo ka dahil imong gyapon gibuhat, sala gyapon na. So naagyud tay nanglan gyud magbasa is the best gyud na magbasa sa kanyang mga salita, kay ang salita is the best gyud kay na niya, kay pareha ra gyud na sa pagpadlong ug pagpaminaw sa imong mga ginikanan. Kung ikaw naminaw sa imong ginikanan mga kapatid o mga bunso, mga babae at lalaki, ikaw naminaw sa iyong mga pulong sa imong ginikanan nga ayaw na buhata, kay kasagara man gud ang mga ginikanan dili gud magtudlo og mga bad words. Pero naapoy ginikanan na karon nga nalahi na jud, kay murag nasudlan na pud sila sa espiritu ni Satan. So dong ko dulong kay kumana na so naapoy na pero kasagara karon nga magtudlo jud og maayo nga mga buhat. So mao po na maura po na sa pagbasa nimo ani, kay kini kung nagbasa ka sa iyang pulong nakigsulti ka ni Almighty God, nakigsulti ka niya. So kailangan ang balaang pulong lamang is muna panghimangno ni Almighty God po. So dili lang po kutob. So sa next day or what makabidyo na po ta mga kapatid, kailangan magkuan ko, no, ito po ni ikuan. So dili ako to ko kapatid ha. God bless po and good night sa lahat po. Good day and good night. Good night sa mga
sa day na makakita ng video ko. At good day sa nakakita sa araw ng video ko. And God bless all. Amen.